Isa pong dating miyembro ng Philippine Marines at isang reservist arestado sa bypass operation ng CIDG sa Parañaque. Nasamsam sa kanila ang ilang matataas na kalibre ng baril. Darito ang exclusive report ni Cedric Castillo. Tatlong Armalite, mahigit isang dosenang magazine, isang supot ng bala at 2 granada ang nasamsam ng mga operatiba ng CIDG Southern Police District mula kay retired Master Sergeant Rodrigo Galam, dating miyembro ng Philippine Marines, at sa reservist na si Corporal Raimundo Zulia. Sa isang buy-bust operation ay sinagawa ng CIDG bandang alas 5 ng hapon sa Parañaque City. Kumpirmado ang impormasyong nakalap ng mga otoridad na may gun running na nagaganap sa lugar. Nagkaroon ng buy-bust, 1-week operation ito. 150,000 na singil ng mga suspect sa mga armas na ibinalot pa nila sa isang kahon. Kumpleto ang piyesa ng mga armas pero di patukoy kung pumuputok. Kasalukuyan pang iniimbestigahan kung may iba pang kasamahan ng mga suspect. Inaalam din ngayon kung paanong napasakamay ng 2 ang mga armas na base sa manufacturer ng mga baril na nakatatak sa mga ito ay mga service firearm ng gobyerno. Sa unang kasunduan, ito lamang mga baril ang ibebenta dapat ng mga suspect. Pero ayon sa CIDG, nagpasya ang mga ito na ibigay na lamang bilang bonus o tawad itong 2 granada. Dahil dito, hindi maaaring magpiyansa ang 2 at kung mapapatunayang nagkasala, nahaharap sila sa parusang habang buhay na pagkabilanggo. Bagaman full alert ngayon ng mga otoridad dahil sa napabalitang banta ng terorismo, isolated case lamang daw ito. Sa ngayon, wala kami nakikita na connection doon. Maliban lang siyempre sa mga parang gusto lang naman nilang kumita. Ito ang unang balita mula sa Parañaque City. Cedric Castillo reporting. Handa na si Lauro Visconde sa magiging desisyon ng Korte Suprema sa apela po ng kampo ng pangunahing akusado na si Hubert Webb sa Visconde Massacre Case. Kumpiyansa naman ang kampo ni Webb na papanigan sila ng kataas-taasang hukuman. Darito po ang aking report. Kamusta na po kayo ngayon? Baka sa mukha ni Lauro Visconde ang 19 na taong paghihintay ng hustisya. Dama ka panayam ko sa Tonight with Arnold Clavio sa Q Channel 11. Iba akong sabihin parang hanggang nagtatagal ang panahon, parang nakalimutan nila sa akin, diba naman? It's the other way around. Kumbinsido ba kayo na yung grupo ho ni Hubert Webb ang gumawa ng masama sa inyo pong mag-ina? Talaga ikaw, wala akong makita ng taong magkakaroon ng motibo sa pamilya ko. Pero tila maingat pa rin sa pagusga si Mang Lauro. Dang tanungin ko nga kung napatawad na niya ang grupo ni na Hubert. Whoever they are, basta yung mga gumawa sa pamilya ko, napatawad ko na after 5 years, no? At yun na-accept ko na rin. Kasi that's the hardest part of my ordeal, acceptance. It took me years before. Yung denial, no? Kasabay ng pagpapatawad, nagkaroon na rin daw si Mang Lauro ng pagkakataong umibig. Nagmahal ka ba uli o paano yung sinubukan mo? Sinubukan ko pero siguro I was not meant for that. Sa ngayon, masaya raw si Mang Lauro na magdedesisyon na ang Korte Suprema sa kaso. Kasunod ang pagsasantabi ng DNA testing sa semen sample na nakuha mula sa ginahasa at pinaslang niyang anak na si Carmela. Maaring matapos yan within the year, next week, no? Sa Tuesday. Ayun, palitan na naman ang palitan ng mga written opinions. Dire-diretso na yun. Kasama na rin daw tatalakayin ang petisyon ni Hubert na ma-acquit sa kaso. Bunso ng kabiguan ng NBI na mailabas ang naturang semen specimen. I'm prepared for it. Kahit sabihin natin na hindi pumabor sa inyo. Yes. Ang kampo naman ni Hubert Webb, kumpiyansang tatayo ang mga nauna nilang ebidensya at argumento sa korte. So, meron pa namang other pieces of evidence na pwede maging basihan para ang acquittal. Meron doon yung mga official certification ng 2 departamento ng Estados Unidos saying that at that time nandun si Hubert Webb. Pero sa huli, tulad ni Mang Lauro, irerespeto raw ng mga akusado ang magiging desisyon ng korte na tuluyang tatapos sa halos 2 dekadang paghahanap ng katarungan ng magkabilang kampo. Alamin naman natin ang latest sa training at paghahanda sa official weigh-in ni pambansang kamao Manny Pacquiao. At para sa detalye, may ulat si Chino Trinidad. Chino!
Yes, Connie. Sa mga oras ito, dito sa Amerika ay alas 4:30 bali, alas 4:26 ng hapon ng paghahanda po ng ating pambansang kamao si Manny Pacquiao. Kaninang umaga, ay the usual, dapat pahinga. Itong si Manny Pacquiao hindi pa yata na-discover o hindi niya iniintindi ang konsepto ng relax. Dapat yung takbo niya kanina, mild lang yung run o yung relax run lang para, ang tawag natin dito yung pagpapagpag kasi tapos na yung hard work dito, kailangan maintaining na lang. Hindi naman kailangan ni Manny Pacquiao nang ibaba yung timbang niya dahil nga ilang beses natin narinig underweight. Uulitin ko sa inyo, hindi po natin kailangan na magbaba ng timbang dahil underweight si Manny Pacquiao na papasok dito. Sa catch weight, kaklaruhin ko rin ang catch weight sa laban na ito is 150 para sa maximum weight na 154 pounds. Yan po yung timbang na dapat sa maximum. Pero 150 lang ang paglalabanan. Si Manny Pacquiao so relax. Alam nyo, pag nakikita nyo si Manny Pacquiao na nakangiti na, ibig sabihin tapos na ang trabaho. At hinahanda niya na ang kanyang isipan, yung kanyang puso para sa pagtanggap ng hamon nung pagsampa niya sa ibabaw ng ring sa darating na Sabado, ganap ng alas 8:30 ng gabi sa oras po ng Texas. So dapat yon ay oras. Basta yung oras na yon, yun ang takdang pagsampa ng ating pambansang kamao sa ibabaw ng ring sa darating na Sabado. Sa kabilang panig naman, si Antonio Margarito ay hindi na ho namin nakikita sa lobby nitong Gaylord Texan, yung pong hotel na kung saan nandoon ang ating pambansang kamao at saka itong si Tijuana Tornado. Karamihan ng mga ganito fighters, yung mga Mexicano, hindi na ho sila lumalabas, nagkukulong na ho sila sa kwarto sapagkat dyan nila gagawin ngayon ang napakahirap na pagpipiga. Pero si Antonio Margarito ay sanay naman sa ganyang klaseng storya. Kung meron lang isang parang bumabalot dito sa pagtatapos ng training camp ng dalawang kampong ito. At dapat ito non-issue, pero dahil ito'y kumalat sa internet, ito'y naging issue. Ito yung tungkol doon sa kaguluhan o yung pang-iinsulto ng kampo ni Margarito, ng Team Margarito, sa tinatawag na affliction, yung sakit ni Coach Freddy Rhodes sa Parkinson's at ang epekto nito. Lumalabas dito ng ininsulto ng grupo nila Antonio Margarito at saka si Bam Bam Rios ay hindi lamang si Coach Freddy, pero lahat ng mga tinatawag na merong kapansanan dito sa Amerika, lalo na yung Parkinson. So yan po, as we speak, hanggang patuloy po, tutukan po ninyo itong ating mga balita dito sa GMA News sapagkat meron po tayong mga balita tungkol sa nagde-develop na ito. Ano magiging epekto nito dito sa final preparation stage na paghahanda ng ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao. Inuulit ko, meron hong kontrobersya o meron konting gusot na bumabalot sa kampo ng pagkabila nila Antonio Margarito at saka ni Manny Pacquiao. And this has something to do with Freddy Roach at yun pong kanyang battle with Parkinson's disease. Connie? Alright, maraming salamat, Chino Trinidad. Nag-uulat live mula sa telepono naman po sa Texas sa Amerika. Sa iba pa ring balita, wala pa ring supply ng tubig sa Barangay 191 sa Pasay City. Kaya ang ilang residente roon napilitang mag-igib na lang sa poso. Mula sa Pasay, may live report si Dante Perelio. Dante! Yes, Connie, hanggang sa mga oras na ito nga ay kung hindi mahina, ay nananatiling mahina ang supply o walang tubig sa ilang barangay dito sa Pasay City. Isang electrical road sa Barangay 191 Zone 20 sa tinamaan ng ginagawang upgrading sa mga pipelines ng Maynilad sa Pasay City. Kahapon pa lang ng umaga, wala na silang tubig dito. Kaya naman ang tulad ni Aling Marie na may negosyong karinderya, apektado na. Pero para kahit paano hindi kapusin sa tubig na panluto at panghugas ng pinggan, madaling araw pa lang ay nag-iigib na sila sa poso. Si James naman pinagtsatsagaan ng tubig na nagmumula sa nasirang tubo para lang may magamit pamasok sa trabaho kahit pa nga may karumihan ito. Titipid lang ang tubig, gano'n. Para may magamit ka. Pagtatsagaan na lang kasi kailangan makaligo kasi baka mamahago tayo eh. Connie, bukod dito ay apektado rin ang ilang bahagi ng Las Piñas, Parañaque at Cavite sa water interruption. Pero ayon sa Maynila, bago mag-alas 10 ngayong gabi ay inaasahang may babalik na ang supply ng tubig sa normal. Yan ang update kaugnay ng water interruption ng Maynila dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Dante Perelio, nag-uulat live mula sa Pasay. Bomba pinasabog sa gitna ng high security area ng Karachi, Pakistan. 10 ang patay habang aabot naman sa 70 ang sugatan. Niyanig ng pagsabog ang lugar na kinatatayuan ng US Consulate, 2 luxury hotels at ilang opisina ng government leaders. Bago ang pambobomba, pinagbabaril muna ng mga hinihinalang militante ang tanggapan ng Crime Investigation Department.
Puspusan na ang operasyon ng mga otoridad laban sa mga militanteng grupo na may koneksyon sa Al-Qaeda. Ang grupo ay ang tinuturong nasa likod ng karahasan. Unang chika, ihatid po ni Luan D. Luan. Thanks, Igan. Ilang tulog na nga lang po at mapapanood na ang 7th installment ng Phenomenal Movie Series. Yan ay ang part 1 ng Harry Potter and the Deathly Hallows. Sa adventure na ito ni Harry, Ron at Hermione, makikita ang tatlo outside Hogwarts School para hanapin at sirain ang Horcruxes. Taglay nito ang ilang bahagi ng kaluluwa ni Voldemort. At kwento pa ni Daniel Radcliffe, sobrang na-enjoy daw niya ang taping ng pelikula dahil 2 months silang naglibot sa UK. Hopping from one film to another, nag-premiere sa Los Angeles ang drama film na The Company Men. Present po dito ang cast na si Kevin Costner at ang director nito si John Wells. Kwento ito ng isang bigating white-collar employee played by Ben Affleck na dahil sa financial crisis ng pinagtatrabahuhang kumpanya ay mawawalan ng trabaho. From being an executive worker, magiging taga-kabit siya ng drywall ng kanyang blue-collar working brother-in-law played by Kevin. At bagamat hindi kalakihan ang papel ni Kevin sa film, okay lang daw ito sa kanya. Unang bugso pa lang po yan ng entertainment updates. I'll be right back. Balik tayo kay Connie. Salamat, Luan. Paalala mga kapuso, may long weekend sa katapusan ng Nobyembre. Idineklara kasi ng Malacanang na holiday ang November 29, araw po yan ng Lunes. Para yan sa pagunita naman sa Bonifacio Day sa November 30 na natapat sa araw ng Martes. Samantala, makibalita tayo sa latest sa lagay ng trapiko mula naman kay Lala Roque. La? Igan, ngayon kukumustahin natin ang lagay ng trapiko sa may A. Bonifacio Avenue sa pamamagitan ng ating GMA traffic system. Sa mga oras na ito, ang ipapakita po natin sa inyo ay ang A. Bonifacio Avenue nga, yung kaliwa kasi noon, yung papunta ng EDSA. At wala pa namang problema sa mga oras na ito. Yung kanan naman ay papunta ng Blumentritt. And yung rin nakikita ay maluwag pa naman. At pwede pang dumaan sa mga oras na yan. Wala pang sakit ng ulo sa ating mga motorista. Sa Kamuning naman, silipin natin. Yung kanan po nadaragdagan na yung mga sasakyan. Bagaman gumagalaw naman, yan yung papunta ng Makati. Yung kaliwa, naku, wala akong problema. Papunta naman yan ng Monumento. Skyway Bikuta naman, silipin natin. Yung kaliwa po ay papunta ng Manila at yung kanan ay papunta ng Calabarzon. Nakita naman natin na hindi naman ganun din ka-traffic bagaman nadaragdagan na nga ang volume ng mga sasakyan sa mga oras na ito. Igan, ngayon narito tayo sa Araneta Center at nasa likuran ko ngayon ang higanting Christmas tree. Alam nyo, meron niya nga 10,000 bumbilya at sisimulan nga po ang pag-iilaw ng Christmas tree na yan mamayang alas 6 ng gabi. Pero pwede rin sa mga pamilya, pwede kayong magpunta rito dahil alas 2 pala ng hapon, meron ng aktibidad. Talagang Simoy Pasko na dito sa Araneta Center at alas 7 po ng gabi pagkatapos ilawan niyang higanting Christmas tree ay merong show at magtatapos naman ang show na yan sa fireworks. Igan, balik sa'yo. Salamat, Lala. At ang hirit namin mamaya, kuta ng mga rebelde sa Abra na kubkob ng militar, baka armas nasamsam. Dalawang lalaking nagpanggap na miyembro ng Interpol, nahulihan ng ipinagbabawal na gamot sa Mandaluyong. Narito na po sina Lynn at Susie